Sobrang lamig nga at hindi pa rin tumitigil ang ulan at pabilisang luto na nga din ito dahil gutom na nga rin ako at nagluto nga lang din ako dito ng sutanghon at sardinas. Meron nga ako ditong 3 botel ng bawang at kalahati naman ng sibuyas dahil ayaw ko nga ng maraming mga sibuyas. At ginayat ko na nga ito ng maliliit at hindi ko na nga pinakita dahil bawal nga dito ang mga matatalim na bagay kagaya ng kutsilyo at iba pa. Nagpainit na nga ako dyan ng kawali at nilagyan ko ng konting mantika at painitin lang muna natin to ng saglit. At pag mainit na at may kumukulo na, ilagay natin ang bawang. At pagkatapos na ay halu-haluin natin ang bawang hanggang sa mag golden brown na ito at lalabas na yung amoy. At kapag nakita na natin na golden brown na ang bawang, ay sunod naman nating ilagay dyan ay ang sibuyas. At kapag nalagay na natin ang sibuyas, ay hahalu-haluin na din natin ulit ito at hanggang sa makita na din natin ulit ang consistency or ang amoy din ng bawang at ang sibuyas. Kapag okay na ang bawang at sibuyas, sunod naman natin ang sardinas. At pagkatapos nga nating malagay ang sardinas, ay atin naman itong halu-haluin para mag-combine ang bawang at sibuyas at saka ang sardinas. Pagkatapos nga niyang nating i-combine lahat ng ang bawang at ang sardinas, ay sunod naman nating ilagay dito ay ang tubig. Nilagyan ko nga ng maraming tubig dahil gusto ko nga ay maraming sabaw. At pwede nga rin ito ngayon lalo na at sobrang lakas ng ulan at sobrang lamig. Pwede nga ito higupin. Pagkatapos na hinalukay ko nga, tinignan ko ay hindi pa rin ako sa tubig kaya dinagdagan ko ito ng konti. Hinalo ko lang din yan konti at antayin lang natin siya na kumulo ng 10 to 15 minutes. Kumulo na nga kaya ito ay haluin nga muna natin ito at pagkatapos na ay pwede na nga nating ilagay dyan ang sutanghon. Isang piraso nga lang din itong binili ko at nilagay ko na dyan dahil 2 lang din itong kakain ni daddy. At pagkatapos kong malagay dyan ay hinalo ko na nga lamang ito. At pagkatapos kong mahalo ito ay pwede na nga natin dyan ilagay ang ating seasonings sa pampalasa sa ating ulam. Una ko nga nilagay dyan ay ang asin dahil konti nga lang din ang nilagay ko, ayaw ko ng maalat. Pagkatapos na nilagay ko na lang din ng konting magic sarap. At pagkatapos nating maglagay ng magic sarap ay atin na din itong halu-haluin. At pag nahalo na nga natin dyan ay ilang saglit nga lang din ay atin siyang pakuluan at pwede na nga natin siyang tikman kung success na ba ang lasa na gusto natin. At pag okay na nga ang ating niluluto ay pwede na nga tayong kumain. Kain na po tayo.